round 3 tayo ng UH Hiritan 2013. Kung saan one-on-one sila, maghihiritan mga kandidato mismo. Nagbunutan na po sila. At ang una po magtatanong ay si Ladies First, Congresswoman Risa Ontiveros. Ang kanyang tatanungin si Attorney Marwil Llasos. Congresswoman, anong tanong niyo po kay Attorney Llasos? Salamat, Igan. Magandang umaga, Attorney Llasos. Magandang umaga po. Naging din kayong opisyal ng Department of Agrarian Reform. Kaugnay po ng RH Law, hindi ba't ang responsible parenthood ay isa ring epektibong paraan na itaas ang quality of life ng ating mga pamilya sa kanayunan at bigyan din ng isang holistic na edukasyon ng ating mga kabataan? Depende sa pananaw yan, ano? Kasi sa ating mga magsasakang Pilipino, karamihan dyan mas gusto nila malaki yung pamilya para may magmamana nung kanilang sasakahin, no? At ang bawat miyembro ng pamilya na additional sa pamilya, ito ay magiging productive na farm worker o kaya farmer. Kasi kung mawawalan o mababawasan ang mga pamilyang magsasaka, maaapektuhan ang food security ng ating bansa. So hindi lamang yung pagbawas ng populasyon ang tinitingnan, tingnan din natin yung mga aspetong ganito. Okay, maraming salamat. Attorney, ikaw naman magtatanong kay Congresswoman. Ako naman, Tanong. si Congresswoman Kakabag-Aw is running for Dinagat, no, for Congresswoman. I'm not sure if under Liberal Party, but she's still incumbent sa House of Representatives. Di ba dapat siya ay Akbayan Party List representative? Why is she running under LP at bakit nananatili siya sa pwesto? I want to be clarified about this point. Salamat po, Attorney Llasos. Ang term po ni Representative Kakabag-Aw bilang isa sa mga representante ng aming Partidong Akbayan ay hanggang June 30. 2013. So meron siyang mandato at saka obligasyon sa amin at saka sa mga constituents ng Partidong Akbayan to serve out her full term. At the same time, siya ay naghahanda upang magsilbi bilang taga Dinagat Island, doon ipinanganak at lumaki, andun pa rin nakatira ang kanyang pamilya upang magsilbi bilang kanilang representante. The past several years, hindi sila nagkaroon ng representante na pwedeng ilaban ang kanilang reform agenda, ang kanilang development agenda. So hindi po mag-o-overlap yung termino niya ngayon at kung sakasakali ang kanyang pagsilbi bilang representante ng kanyang mga kababayan sa Dinagat. Maraming salamat. Maraming salamat. At ngayon naman ang susunod na magwa-one-on-one, si Christian Señeres at si Senator Gringo Onasan. Christian, anong tanong mo kay Senator? Senator, out of 1.5, hello? Opo, meron po. Out of 1.5 million hectares of agricultural land that's scheduled for distribution ever since the administration took over, only 255,000 has actually been distributed. Among all the presidents, ito po yung pinaka-mababang monthly average ng distribution of lands, and most of that is government lands. Plus, yung budget allocated for agrarian reform, roughly half pa lang po nagagastos. Now, we in the lower house are proposing a genuine agrarian reform bill. As chairman of the Committee on Agrarian Reform, how would you rate this administration on that issue? Correct direction, serious programs. By the way, correction, Chris, 1 million na lang ang natitira. Okay. But it's not a question of redistributing the land. It's a question of redistributing the means of production. Ang usapan dito ay productivity. The poorest among the poor are our farmers. Yun ang kailangang iangat natin. Organize them, educate them, give them support services. Redistribute not only the land, but the means for production. Sabayan natin ang industrialization. We're on our way towards economic prosperity. Okay, maraming salamat. Senator, anong tanong mo naman kay Christian? Chris, kahit na mas gwapo ka sa akin ng konti, mas matanda ako sa iyo ng konti. Isang araw magiging senador ka at kung iginuhit na tadhana, baka maging presidente ka ng Pilipinas. Ano ang pangunahing problema ng ating bansa at ano yung naiisip mong solusyon? Broad strokes. Pareho po answer po, industrialization po. When I was in the lower house, I spent so many times visiting Korea and Taiwan po. I was asking them, yung mga counterparts po natin, what's the secret to your economic miracle?
Kasi dati, parang one generation ago, tayong Pilipino mong pinaka-strongest economy in Asia. Ngayon tayong isa sa mga pinakakulelat. Itong dalawang bansa na to, Korea, Taiwan, namamatay sila sa gutom. Ngayon, sila yung dalawa sa pinakamayaman po. Ang sabi po sa akin, land reform. So I feel passionately about that issue. Other than that, same answer as yours, industrialization po. Pero marami pong intricacies yan, like foreign ownership and yung technology transfer. And there's so many matters that need to be resolved. We need to make tough decisions as a people and be more open-minded. Salamat po. Okay, maraming salamat. Diyan po nagtatapos ang round 3 na ating hiritan, mga kapuso. Siyempre, maraming salamat sa ating mga naging panauhing kandidato ngayon. Senator Gringo Onasan, dating Akbayan Party List Representative Risa Ontiveros, Attorney Marwil Yasos, at dating Buhay Party List Representative Christian Sedieres. Maraming salamat din, Maring Winnie, sa ating election partners at siyempre sa live audience natin. At sa banda musiko natin ngayong araw, ang Banda 2, Kabataan ng Angono. Ayan. Sa Miyerkules, January 30, magbabalik po ang hiritan. Ang guest po natin, dating Councilor Greco Belica, Senator Antonio Trillanes IV. Dalawa pa lang sila. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na UH Hiritan 2013, kilalanin, kilatisin ang mga kandidato sa Senado. Good morning!